may lumabas pong desisyon kanina ang COMELEC na kung saan pinawawalang bisa po nila etong investigasyon po laban kay Senator Dante Marcoleta, kaugnay daw po mga kababayan ng umano'y paglabag sa election laws. Matapos mabigo ang mga otoridad na makahanap daw po ng sapat na ebidensya laban daw po sa kanya. Batay sa resolusyon ng COMELEC Inbank, itinitigil ang kaso laban kay Marcoleta dahil walang patunay na siya ay nakagawa daw po ng anumang election offense. Gayunman, inirekomenda daw po ng Political Finance and Affairs Department or etong PFAD na sampahan ng hiwalay na reklamo ang tatlong individual na umano'y contributors ng senador. Ito ay dahil sa kanilang kabiguan magsumite ng report of contribution sa loob ng itinakdang 30 days, mga kababayan. Araw matapos ang halalan na itinuturing na paglabag sa umiiral na rules, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, talagang hindi na rin nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit naging ganito ang desisyon ng COMELEC. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, napakatagal nilang tinrabaho ito pong reklamong ito laban po kay Senator Dante Marcoleta. At kung matatandaan nyo rin, mga kababayan, nagsalita rin po itong si Senator Ping Lacson na may nakarating sa kanyang balita, mga kababayan, na talagang may pressure na nangyayari sa loob po ng COMELEC doon po sa mga commissioner. So hindi na rin nakakapagtaka na yung iba sa mga commissioner, mga kababayan, na nasa COMELEC mga dating appointee ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit ganito yung naging resulta, mga kababayan, ng investigasyon po sa SOSI case at saka po sa SALN ni Senator Dante Marcoleta. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo, nagbigay din po ang COMELEC ng statement patungkol po dito sa tigil investigasyon laban po kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan. At yung mungkahin nila, nakasuhan daw po itong tatlong donor na nag-donate dito po kay Senator Dante Marcoleta. So ngayon ito, i-play po natin. Meron bang nakitang paglabag sa batas? At kung meron bang nakitang paglabag sa batas, ano ang epekto nito? Ito ba'y mananatiling isang kasong administratibo o meron itong kasong kriminal na naaayon sa batas? At kung sakali man po nawala, ito na po ang katapusan ng kanilang tinatawag na resolusyon. Ito nga masakit, mga kababayan, yung kay Chis Escudero wala na tayong balita. Tapos yung kay Senator Dante Marcoleta, kung hindi pa naging mainit yung sagutan nilang dalawa ni Senator Ping Lacson, at kung hindi pa nagsalita, ito pong si Senator Ping Lacson, hindi po ito tatrabahuin ng COMELEC, mga kababayan. Tapos alam niyo yung pinakamasakit dito, akala na mga kababayan Pilipino po natin ay mapapapanagot itong si Senator Dante Marcoleta doon po sa kanyang SOSI case at yung kanyang SALN, mga kababayan, na hindi po magkatugma, talagang kung mapapansin nyo, ganito pa yung nangyari. Kaya hindi rin po natin masisisi yung mga kababayang Pilipino po natin kung bakit nawawalan sila ng tiwala sa COMELEC. Anyway, tuloy pa natin. Walang nalabag sa kampanya si Senator Dante Marcoleta ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang naging pasya ng COMELEC. Sabi ni Roswin Isidro, absuelto si Chis at si Marcoleta. Yun yung masakit, mga kababayan. Bagay, kung matatandaan nyo, yung kay Chis, mga kababayan, mismong inamin nung contractor na nag-donate siya ng 30 million pesos at yun po ay ipinagbabawal. Pero kung naabsuelto man itong si Chis Escudero, isa lang maliwanag dyan, mga kababayan. Talagang malakas ang kapit po nila, allegedly. Anyway, tuloy pa natin. Matapos ang isinagawang Anbank session ngayong araw. Sa naturang pulong, ini-adapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng Komisyon na tapusin na ang investigasyon dahil wala umanong ebidensya na magpapakita na may nagawang pagkakasala ang respondent. Nakasaad sa Resolution number 26- kahit harap-harapan ng inamin, mga kababayan, na talagang tumanggap siya ng pera pero hindi niya i-disclose yung mga pangalan ng nag-donate sa kanya. Ano po, nung siya ay kasalukuyan na kongresista pa. 0224, nag-ugat ang investigasyon sa hindi umano pagdedeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng tinanggap na 75 million pesos mula sa tatlong individual para sa 2025 national and local elections. Sa kanyang depensa, iginiit ng senador na ang nasabing halaga ay natanggap niya mahigit isang buwan bago ang opisyal na kampanya. Kaya itinuturing niya itong personal funds at hindi na kailangang iulat sa SOSE base sa Piñera Doctrine.
Bagaman napatunayan ng COMELEC na hindi ganap na sumunod si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa forma at nilalaman ng SOSE, ipinaliwanag ng komisyon na ang kriminal na pananagutan para sa paglabag na ito ay napawalang bisa na ng Section 39 ng Republic Act No. 7166. Dahil dito walang sapat na batayan para sampahan ang senador ng isang election offense. Grabe, no? Gayunman, hindi nakaligtas sa batas ang mga nagbigay ng kontribusyon sa senador. Ipinag-utos ng COMELEC sa kanilang law department na sampahan ng reklamo para sa election offense sina Michael Defensor, Joseph Espirito at Aristotel Viray. Base O at least mga kababayan ng matindi dito, napahamak pa itong si Mike Defensor at makakasuhan mga kababayan dahil sa hindi po nila pagsunod. Ano po dito po sa batas mga kababayan ng COMELEC bilang isang donor mga kababayan kasi hindi po sila nakapagsumite ng contribution mga kababayan na nagpapatunay na nag-donate sila dito kay Senator Dante Marcoleta sa loob ng 30 days kaya po pinakakasuhan sila. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. sa investigasyon, ang tatlong donor ay bigong magsumite ng kanilang kaukulang report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan na isang malinaw na paglabag sa Section 99 ng Omnibus Election Code. Napakahalaga po ng declaration nito at kung titignan nyo sa magkabilang panig, ang paglabag po nito ay may karampatang either administrative side o yung tinatawag po natin na criminal side. Binigyang diin ng komisyon na ang obligasyon Pero matindi kasi dito mga kababayan, kung may katotohanan yung nakarating na balita ay Senator Ping Lacson, yung nabalitaan niya na may nangyayaring pressure sa loob po ng COMELEC, ano po na kung saan sinasabing hindi daw po galing yun sa gobyerno kung hindi galing sa ibang mga grupo mga kababayan na siguro taga-suporta ni Senator Dante Marcoleta. Ibig sabihin nagtagumpay yung nagpe-pressure na yon mga kababayan. Kasi kita nyo naman kung ano yung naging resulta sa investigasyon sa SOSE case ni Senator Dante Marcoleta at talagang maliwanag mga kababayan na absuelto itong si Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Yung mag-ulat ng kontribusyon ay nananatiling mandatoryo para sa mga donor at hindi sakop ng mga pagbabagong nag-absuelto sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, dapat magsumite rin ng kanilang deklarasyon ng donasyon ang mga nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ng senador. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pero maliwanag mga kababayan na hindi porket ipinatitigil ng COMELEC mga kababayan ito pong investigasyon patungkol po dito sa SOSE case ni Senator Dante Marcoleta ay hindi po nangangahulugan na si Marcoleta mga kababayan talagang absuelto na. Ano po kasi meron po tayo nakitang balita at sabi po dito mga kababayan, COMELEC clarifies probe versus Marcoleta SOSE not yet junk mga kababayan. So ibig sabihin, hindi talaga totally na ibabasura pa. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Galing po ito sa DZMM, Teleradyo, ikinikredit po natin sa kanila ito. Anyway, tuloy pa natin. Ilinaw ng COMELEC na hindi patuloy ang binabasura ang investigasyon sa issue ng Statement of Contributions and Expenditures ni Senador Rodante Marcoleta. Balita mula sa COMELEC at hindi Radyo Patrol. Sana nga mga kababayan, maging patas po ang COMELEC kasi unang-una, ang tagal po nilang tinrabaho ito. Tapos ang ending mga kababayan, ganito. Ano po, nagdeklara pa sila na ilalabas sa Miyerkules, which is kanina, yung kanilang resulta ng investigasyon. Tapos ganito lang pala yung kalalabasan mga kababayan. Kahit mismong inamin na ni Senator Dante Marcoleta na talagang tumanggap siya ng donation galing po sa mga donor at hindi niya i-disclose yung mga pangalan ng mga donor na yon. Ano po, biruin niyo kung gaano katindi inamin na mismo pero ang resulta pa rin mga kababayan talagang absuelto pa rin etong si Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Steve! Kasi di ba sinasabi nila dito hindi daw po totally absuelto. Pero para sa akin mga kababayan, yung sinabi ng COMELEC na tigil investigasyon, dito po sa SOSE case ni Senator Dante Marcoleta, nangangahulugan po yan na absuelto na itong si Marcoleta. Anyway, ituloy pa natin.
Tony, ibinase ng Comelec Bank ang pagpapatibay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na ihinto ng investigasyon laban kay Senador Rodante Diba? Marcoleta sa Section 39 ng Republic Act 7166 na may kapangyarihan na baguhin o nag-aalis sa kasong kriminal ng isang kandidato. Base sa resolusyon, may paglabag si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code dahil hindi detalyado ang mga natanggap nitong pera sa kampanya. Pero susot si Marcoleta sa ngayon na makulong ng 1 hanggang 6 na taon dahil sa probisyon ng nasabing batas. Nilinaw naman ng Comelec na hindi binabaliwala ng batas ang civil liability o ang posibleng pagbubulta sa senador. Siyempre, inaasahan din natin ano ba magiging aksyon ng respondent doon sa naging rekomendasyon na yan. May gagawin ba siya o wala pa siyang gagawin? Ay number 2, paano ito i-resolve naman ng Law Department? Ibig sabihin po, tinapos ng PFAD ang kanyang investigasyon, wala daw pong criminal liability, pero kung ano man po yung iba pang liability, nasa Law Department naman po yan, na later on, sure, may i-recommend sa NBank din ng komisyon. At yan ang Kasi talagang kung mapapansin nyo mga kababayan, mismong inamin niya na tumanggap talaga siya ng donation. Pero hindi niya i-disclose yung mga donor. Doon pa lang mga kababayan may mali na. At saka yung nilalaman ng kanyang salin at yung nilalaman ng kanyang sose mga kababayan, napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Ano po na kung saan nga mga kababayan mapapansin nyo talaga na may mali na. Pero nakakapagtaka dito bakit amswelto pa rin etong si Marcoleta mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. balitang kumpirmado, sigurado, itong Radyo Patrol Steve. Wala kasi ang Comelec po kasi may separation of power po yan mga kababayan. Yan po kasi independent body. Parang katulad ng ombudsman. Ano po etong Comelec? Ano po hindi po siya pwedeng palitan ng presidente. Hindi po siya pwedeng kontrolin ng presidente kasi nga may separation of power po etong Comelec mga kababayan. So kahit gustong-gusto nyong palitan, etong si Garcia mga kababayan, wala po tayong magagawa. Kasi unang-una, siya po ang chairman ng Comelec. Ang ano nga lang dito mga kababayan, yung tiwala na mga kababayan Pilipino po natin dito sa Comelec talagang nababawasan. Hindi nga lang basta nababawasan nawawala na ang tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po dito po sa Comelec? Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama.